Dito 4G home wifi, okay pa ba sa 2025? Medyo matagal na po yung 4G home wifi ni Dito. Katunayan ay marami na rin pong models ng home prepaid wifi ni Dito ang naibenta mula nung i-offer nila ito. Pero okay pa ba itong bilhin ngayong 2025? Welcome sa Network Enthusiast PH at sa ating video ay ibabahagi ko sa inyo ang aking experience gamit ang ZTE K10 4G home prepaid wifi router ni Dito. Bago nga pala tayo magsimula, ang video na ito ay hindi sponsored at ang mga sasabihin ko dito ay base sa experience ko gamit ang device na ito. So isa rin pala sa mga reason kung bakit binili ko ito kasi meron tayong mga viewers na nagkakaroon ng issue at problema sa kanilang mga 4G home prepaid wifi ng Dito. Kaya naman agad akong bumili sa Shopee official store ng Dito para makasecure ng unit. Pagdating sa physical features nito, may kagaanan yung home wifi na ito. Yung logo ng Dito sa harap ng unit, and then sa harap din makikita natin yung tatlong indicator lights. Yung power indicator, Wi-Fi signal indicator, at yung cellular signal indicator. Lahat po ito ay non-blinking. Sa taas makikita natin yung mga vents niya, at kapansin-pansin talaga yung paddle type na antena nito, and then sa gilid wala namang masyadong makikita pero sa likod nandun yung WPS button, reset button na disundot, WAN and LAN port combo, DC-in para sa power adapter, at yung power button. Sa ilalim andito yung SIM card slot natin, micro USB port, possibly sa mga firmware updates, at mga credentials ng home wifi katulad ng wifi name, password, at iba pa na makikita sa bandang ibaba. Also, meron din itong vents sa itaas, likod, at ilalim. Pagdating sa web UI nito, ma-access mo ito sa IP na 192.168.8.1. Pero masyado akong nakukulangan sa features ng kanyang web UI, pero meron naman itong basic parental controls, data management, at basic firewall features. Meron din siyang mobile and PC version button sa itaas if preferred nyo. Additionally, ito ay category 4 LTE lamang na may single band na 2 GHz sa kanyang Wi-Fi. Sa performance naman, and sa aking testing, ito ay nakakuha ng 36 seconds boot up time at nakakuha ng 64.83 download at 6.15 Mbps na upload through 2 GHz Wi-Fi band sa ating speed test. Ang mga test po natin ay ginawa natin within 10 feet mula sa home Wi-Fi device, pero syempre yung result na inyong makukuha ay maaaring iba dahil na rin sa mga factors like yung layo nyo sa tower, congestion, at iba pa. Pagdating naman sa promos, ma-avail natin ito sa Dito app. At katulad ng dati, dalawa lang yung available na promos ng home wifi na ito. At ito po yung kanilang mga promos. At sa mga cons naman, and personal preference ko lang naman ito, pero yung light indicator niya ay nakatapat lang dun sa status icon niya. Hindi yung icons ang mismong nailaw compared sa ibang Wi-Fi devices. Sa personal na opinion ko naman, yung power button niya sa likod ay hindi necessary kasi low-powered Wi-Fi device lang naman ito. At na-experience ko din na pinindot ko yung power para mag-off at saka ko hinatak sa outlet. Nung binaksan ko ulit, akala ko hindi na siya nagana. Pero nung pinindot-pindot ko yung power button, ayun, gumana ulit. So be aware na lang sa mga may ganitong unit na maging mindful sa power button. Hindi rin pala siya capable kabitan ng external antenna kasi wala siyang external antenna port at hindi rin siya pwedeng i-wall mount. At syempre, deal breaker din sa akin yung wala pa rin siyang unlimited offers para sa 4G router ni Dito. So in conclusion, nagustuhan ko yung tatlo yung vents niya sa taas, sa likod, at sa ilalim para maiwasan yung pag-overheat na nagli-lead sa pagbagal ng internet connection. Paddle type din yung kanyang antenna para sa mas malakas na pagsagap ng cellular signal galing sa tower. Ginamit din namin ito ng walang patayan at hindi ako nakaranas na kailangang i-restart yung home wifi dahil nawala ng internet connection. So ngayong 2025 at sa aking opinion, okay ito kung gagamitin nyo as backup internet connection. Ang letdown lang talaga sa akin ay wala pa rin silang unlimited offers para sa 4G. Wish ko lang kung hindi naman unlimited yung may offer nila in the future, sana man lang mas malaking data allocation para sa mga heavy data users. Siguro mas marerecommend ko ito kung mag-isa ka lang naman at hindi naman malakas yung konsumo mo ng data at habol mo lang yung murang promo kahit hindi unlimited.
pero 30 days naman ang expiry, pwede na ito sa'yo. So ayun yung ating experience gamit ang ZTE K10 4G Home Prepaid Home Wi-Fi ng dito. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.